Hindi ko po alam kung ano yung mararamdaman ko habang inaalam ko po at binabasa ang kwento na pinag-uusapan natin ngayong gabi. And I'm sure aware na kayo sa pangyayaring ito. Meron pong isang babae, viral siya kasi nagpanggap siyang patay, nag-plated po siya para makaiwas sa isang pagkakautang na sinasabing galing daw sa pag-i-scam, So I guess that means that this story falls under the true crime category. So siseryosohin natin siya. Magdi-disclaimer po ako ha. Una sa lahat, hindi ko po ma-confirm yung pagkakakilanlan ng babae sa viral photos. That being said, wala po tayong kahit anong maikukwento tungkol sa kanyang panig. So nandun yung conflict ko. And I have to say this bago pa natin umpisahan yung kwento kasi as much as buwisit din po ako sa mga hindi nagbabayad ng pagkakautang, much more yung mga nang i-scam, gusto ko na silipin rin muna natin yung kanyang lagay bago tayo magbigay ng komento tungkol dito. I-explain ko sa inyo ngayon ang buong pangyayari. But then again, i-take lang muna natin ito as a meme story and not as absolute fact for now. The viral screenshots. Sa isang screenshot po, series of screenshots, meron po tayong isang babaeng makikita. Hindi na po namin ipapakita ang kanyang mukha pero nasa kama po siya. Ayan, asul yung design. Tapos nakasuot siya ng brown na mahaba yung sleeves. Tapos naka-yellow na skirt or parang, hindi ko alam kung skirt ba yung dilaw or kumot siya. Pero kung titignan mo, masasabi mo agad na para bang nagpo-post or nasa postura nito na parang nagpapanggap siyang patay sa loob ng isang kabaong. Yung ganon. Alam nyo na yan, yung kamay, nandun sa gilid, diretsong-diretsyo. So in a way, magigets ko kung bakit marami yung natatawa pag nakita mo. Ayon sa mga articles online, nanggaling itong mga series ng screenshots sa isang online group. Sobrang random ng pinanggalingan yan, di ba? At sa online groups ng mga, sabihin na natin mga buy and sell, marami kasi nagtitinda po dyan ng kung ano, services. And marami po talaga yung mga nai-scam, nagre-reklamo, nagpapa-vouch. And to be honest, personally, na-experience ko na rin po ito, especially nung kasagsagan ng pandemic. So, hindi na bago sa akin yung mga ganitong klase ng eksena. Etong mismong post lang po na ito ang medyo kakaiba talaga. At ramdam mo yung galit dun sa pagkakapost Sabi niya, baka po may nakakakilala sa kanya. Pa-PM po ako, nagpapanggap na patay makatakas lang sa in-scam niyang pera. In-scam na pera ha, word niya yan. 2 times na po kaming nagharap sa barangay. May kasulatan po na pinirmahan po siya pero hindi po siya tumupad sa mga usapan. Nag-viral ito mula sa page na Dinggalan Aurora Budget Friendly Transient Cottages Tent Pitching Adventure. So kung ano man po yung pagkakautang nitong babae, hindi po natin alam. Inuulit ko po, disclaimer, hindi ko sure kung konektado sa page na yan yung kanyang kasalanan. Dito sa isang screenshot, meron pong nagtatanong, kumbaga parang, nasaan na si ganito? Ayan, I think siya yung nag-post Hindi ko po ma-confirm pero I think siya yon. May tita raw na galit. Ayan, kung makikita natin sa screenshots at hindi ko po alam yung kabuuan ng context kasi konti lang yung nakalagay pero nagtatanong yung nag-send ng message. Sabi niya, prank ba yan? At alam mo, hindi siya naniniwala. Gagi kayo kung totoo nga. Sumagot po yung tinatanong. Ito nga lang kasi ayaw nyo maniwala. Sabi niya ganyan. Sa hiwalay na screenshot, nagtanong yung nag-message. Balita, sabi niya. Kung saan sinend na itong isang larawan. Hindi na natin ipapakita yung mukha. Blur na po natin, pero sabi niya, wala na. Ayaw nyo kasing maniwala Meron na yung tita niya. Hindi ko po alam kung ano ibig sabihin na yung meron na yung tita niya. Kung saan nagtanong na lang yung nag-message, saan yan? Gago talaga. Hoy! Tapos kung makikita natin sa notes po sa taas, di ko na po napapakita yung pangalan pero sabi niya, di ako makapaniwala. And I think may kinalaman to doon sa pagkamatay. So ang tanong ngayon, ako po, magpapaka-honest ako, sabi ko, baka naman patay talaga. Ayoko mag-jump into conclusions, di ba? Pag may mga ganito kasi, syempre gusto ko na i-confirm muna. Baka patay talaga, di ba? Baka lang tayo, tinatawanan lang natin. Pero, hindi pa pala dyan nagtatapos itong mga screenshots. May part 2 pa ang kwento. Kung hindi ako nagkakamali, itong account mula sa screenshot na to ay yung babae mismo doon sa larawan. Patay. Nag-reply?
Matutunugan natin na para bang yung nagme-message, talagang nasa kaduluduluhan na po ng kanyang pasensya. Kung makikita mo talagang blue na yung screenshot, ang dami niya ng message At kahit sino naman, di ba, maaari, kailangan niya talaga yung kanyang pera. So sabi niya, nagpapanggap ka pang patay na. Gusto mo i-post ko pictures mo sa buong Isabela o sa buong Pilipinas? Spoiler alert, national meme na siya ngayon. Papanggap kang patay? Pero pumupuso ka sa message ko? Kagaguhan niyang pinapaandar mo. Naloka po ako. Ba't naman pumupuso pa yung, hinaheart pa yung message na, akala ko ba patay na? Pinakita niya yung picture. Finorward niya. Ayan, makikita natin, I think mula ito dun sa unang sinend sa screenshots kanina, no? Sabi niya, ikakalat ko pictures mong gago ka sa buong Isabela. Tapos yung patay, hindi na po bastang pumupuso lang. Na para bang bumangon po sa pagkakamatay kasi naisin niya na yung message. Dumilat yung patay ng scene. May icon ng kanyang account sa ilalim ng mensahe. Patay nagse-cellphone. Dito na ako medyo natawa po talaga. Kasi yung patay, bukod sa nag-scene na, nagsalita na rin. Na para bang muling nabuhay. Sabi niya, ate naman, may usapan po na every 15th of the month magbibigay. Which is parang konektado doon sa may usapan na at pirmahan sa barangay, no? Parang ganyan. At ito yung relatable na part. Sabi nung naniningil, gago, mag-15 na ulit. Nagbigay ka ba? Lumipas ang A15, nagbigay ka ba? Ngayon malapit na A15, meron ba? And I think around A15 rin po nag-viral itong kwentong to. Meme status. Refresh lang tayo sa nangyari ha. So number 1, binaniningil. Siya yung nag-post. Number 2, ayon sa kanya, in-scam siya. Wala tayong context dyan, pero ayon sa mga screenshots, malinaw naman na meron niyang pagkakautang itong patay doon sa buhay. Number 3, nagpanggap na patay itong may pagkakautang. Number 4, nagalit at nag-message itong pinagkakautangan tapos may mga nakikisakay pa sa pagpe-play dead nitong may utang. Number 5, nag-reply yung patay. At number 6, sadly, wala na po tayong balita kung ano nangyari sa kanila. If habang ine-edit namin ito, may balita, lalagyan namin sa dulo. Pero sa ngayon, wala po talaga. Anyway, after ng mga pangyayaring ito, na-share sila hanggang sa mismong FTTM na yung nag-share ng screenshots, dahilan, para marami yan makaalam sa kwentong ito. Sabi nila, kapag hinanap na ng SPay later. Dahil rin sa meme status nitong nagpapanggap na patay, nakikisakay na rin yung mga brands, kagaya na lang ng Angkas. Sabi, on the way sa budget-friendly transient cottages tent pitching adventure. Ang haba ng pangalan. Kung saan makikita ang isang meme. Ako pag dumaan yung angkas sa gitna ng 2 truck. So, kung kayo po yung tatanungin, natatawa ba kayo dito sa eksena ni ate mo girl? Or nabubwisit kayo sa mga katulad niya na ang daming palusot? Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa mga otoridad kaugnay ng insidente. Gayon din ang babae na inireklamo. Grabe, no? Huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell bago tayo mag-question of the day. Pero, eto lang po muna yung masasabi ko, ha? Isa sa mga pinakamasarap na feeling na magagawa mo sa buhay mo ay yung wala kang pagkakautang. Wala kang negatives. Ako sobrang proud po ako sa sarili ko nung na-zero ko yung utang ko. Tao din po ako, nagungutang din po ako, nabibitin din po ako, nag-zero din po ako, nagpepecha de peligro din ako. So, ang sarap niya sa pakiramdam. Hindi worth it. Coming from a place of privilege, no? Pero hindi kasi worth it mangutang kung hindi mo maibabalik yung halaga ng inutang mo. At lalong mas hindi worth it pa na manloko ka ng tao kung totoo man po na nang i-scam itong babae sa larawan. That being said, isa sa mga pinaka-ekis na magagawa mo sa buhay mo po ay magpahiram ng pera sa mga tao na walang intensyon magbayad. May stress ka lang. Hindi masama na humindi. At isa sa mga pinakamagandang natutunan ko po yan sa buhay ko, no, na wala akong pakialam kung magkakat ako ng tie sa'yo kasi alam kong i-stressin mo lang ako. Sa perang pagmamayari at pinaghirapan ko. Hindi worth it magpautang unless kailangan po talaga ng tao. No? Pero isang problema pa, yung mga tao rin naman na nagsisinungaling para lang magkautang, yung mga emotionally manipulative. So ito yung question of the day natin na bubusitin ko lang kayo ng kaunti. Ikaw, ano ang pinakamalalang experience mo na ikina-stress mo sa paniningil dahil sa pagkakautang or pagkakaskam sa'yo? I-comment mo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang ating kwento.